Tinangka daw mga kapatid nakawin ng China ang teknolohiya ng F-35 fighter jets. Naku po, alamin natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So meron muli tayong panonooring report. Mula rin po rito kay John Reps, inilagay ko yung link sa ibaba at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At syempre kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary na may kinalaman sa iba't ibang issue sa loob at labas ng ating bansa mga kapatid, partikular kapag pinag-uusapan natin ng West Philippine Sea. Huwag mong kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel at syempre kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 150,000 na followers na po tayo. Maraming salamat. So ito ang pag-uusapan natin ngayon. Ito alam na natin to nitong nakaraan Pinalayas ng PCG ang dalawang barko ng China na pumasok sa loob ng ating teritoryo. At ito pa mga kapatid, ito yung issue na gusto kong alamin Tinangka daw mga kapatid di umano ng China nakawin ang teknolohiya ng F-35 fighter jets mga tol. Alamin natin to. Sama-sama nating panoorin mga kapatid. Bigyan natin ng reaction video. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Ayon sa mga eksperto at mga retiradong senior military commander ay dapat umanong ikansila ni Trump ang pagbebenta ng F-35 fighter jets sa Saudi Arabia dahil sa mga alalahanin tungkol sa pagsasamantala ng China na subukang nakawin ng F-35 ng Amerika sa pamamagitan ng intelihensya. Alamin ang buong detalye mamaya. Kumbaga parang inaano nila reverse engineer, no? Kinakapi nila kasi mga kapatid, eto hindi naman to sa pag-aano pero eto public knowledge na to Alam ng buong mundo to kung gaano kahusay, kung gaano kagaling ang China na magreplika ng kahit na anong bagay mga tol. Kahit na ano pa yan, mapa-technology man yan o kahit na mapa-simpleng bagay, napakagaling nila mga tol. Sobra. At Philippine Coast Guard ginaya ang taktika ng China na kadalasang ginagawa sa mga barko ng Pilipinas. Ito ay matapos buntutan ng Philippine Coast Guard vessel ang dalawang barko ng China Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra. Matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump na magbebenta ito ng F-35 fighter jets sa Saudi Arabia, ay umuusbong ang isang pag-aalala sa debate kung dapat bang ibenta ng Amerika ang F-35 sa Saudi Arabia. Ito ay dahil sa agresibong kampanya umano ng China na nakawin ang teknolohiyang militar ng Amerika ayon sa mga eksperto at mga retiradong senior military commander. Ayon kay retired General Charles Wald, isang dating opisyal ng US Air Force at dating Deputy Commander ng AU Command, ay dapat umanong ikansila ng Administrasyong Trump ang pagbebenta ng F-35 fighter jets sa Saudi Arabia dahil sa mga alalahanin tungkol sa pagsasamantala ng China sa teknolohiya. So ang Saudi Arabia at ang China ay sanggang dikit. So ang inaalala nitong mga opisyal na to, mga eksperto at saka mga matatagal na is kapag nagbenta ang Amerika ng ganitong uri ng fighter jets dito sa Saudi, may posibilidad na gamitin ng China ang kanilang impluwensya, ang kanilang connection, 'di ba? Para makuha o makopya, no? Makuha nila sa pamamagitan siguro ng reverse engineering na kung tawagin. Inaalam nila kung paano 'to gumagana, kung paano 'yan. Tapos gagawin nila ngayon, no? Yung bagay na makukuha nila rito, gagawin ngayon nila, i-apply nila ngayon doon sa kanilang mga fighter jets. Ganun sila kahusay kasi mga tol. Mapa cellphone man yan, mapa gadgets o mapa sasakyan, kotse, talagang sobrang lupit nitong mga to.
Sinabi ng dating general na hindi ilalabas ng Saudi ang teknolohiya ng F-35 tulad ng pangako nito, ngunit maaari pa rin umanong samantalahin ng China sa pamamagitan ng intelihensya. Dati na umanong sinubukang nakawin ng China ang F-35 fighter jets gamit ang espiya, ngunit nabigo umano ito. Masyado umanong interesado ang China sa F-35 fighter jets ng Amerika dahil sa mga advanced umanong kakayahan nito, kabilang ang mga disenyo ng stealth, mga sistema ng propulsion at mga advanced na avionics na matagal na umanong gustong kopyahin ng China. Sinabi naman ni Retired Lieutenant General na si Robert Ashley na dating direktor ng Defense Intelligence Agency na gumagamit umano ang Amerika ng mga protocol sa pagsubaybay sa mga pinagbintahang militar sa ibang mga bansa upang mabawasan ang panganib, ngunit ang mga proteksyon ay hindi naman umano perpekto. Sa ngayon, ang ilang mga bansang nais bumili tulad ng Turkey ay hindi pa rin pinayagan ng Amerika na bentahan ng F-35 fighter jets dahil umano sa masyadong malapit ang Turkey sa mga bansang kakompetensya ng Amerika tulad ng Russia at China. So yung pala ang dahilan, no? Kaya ang Amerika, hindi porket merong kang pambili at interesado kang bumili is bebentahan ka na agad nila, no? Ilang mga bansa lang, yung talagang malalapit na kaalyado nila, ang pinapayagan nilang makabili. Eto tayo mga tol, pinayagan tayong makabili ng F-16 eh. Sad to say, wala nga lang tayong pambili. Yun ang problema. Pero dito halimbawa, Turkey mga tol, malapit sila sa Russia at saka dito sa China. Hindi sila pinapayagan ng Amerikang makabili. Kasi ang pangamba ng Amerika, baka kopyahin, syempre, baka mas lalo pang i-improve o kaya kopyahin, parang nilalabanan nila yung sarili nilang teknolohiya kung ganun. At sa update naman sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea mga kabayan, ginaya ng Philippine Coast Guard ang taktika ng China na kadalasang ginagamit sa mga barko ng Pilipinas kahapon. Ito ay matapos sundan o buntutan ng BRP Cabra ang dalawang barko ng China Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Medyo umuusad na yung Coast Guard natin mga tol. Tayo na ngayon ang bumubuntot. Tayo na ngayon ang nagsha-shadow. Sa isang pahayag, sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na mahigpit na sinusundan ng BRP Cabra ang mga barko ng China Coast Guard na may numerong 4305 at 3305 matapos silang makita 26.22 nautical miles sa salangan ng Baho de Masinloc at mahigit 93 nautical miles mula sa palawig sa Zambales habang isinasagawa ang isang regular na pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard. Kung titignan mo nga parang Coast Guard na natin sila eh. Kasi ang binabantayan na nila yung baybayin natin mismo, yung mga coastal area natin eh. Kasi kung titignan mo mga tol, napakalayo niyan. Doon mismo sa baybayin nila o doon mismo sa mga coastal area nila. Napakalayo na nang nararating nitong mga Coast Guard na to. Kaya nga sabi nila ni maritime expert Ray Powell, eto yung Coast Guard na hindi ginagawa yung trabaho ng Coast Guard. Ito ay sa kabila ng kahit maliit na 44 meters na BRP Cabra kumpara sa CCG 4305 na isang Saukay class na 134 meters patrol vessels at CCG 3305 na isang Shucha class variant na 111 meters patrol vessels. Lalaki no? Sinabi ni Tariela na ang Philippine Coast Guard ay naglabas ng paulit-ulit na mga hamon sa radyo na nag-uutos sa mga barkong Chino na umalis na binabanggit ang mga paglabag sa Philippine Maritime Zone Act, ang United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Decision na nagbabasura sa malawakang pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Palagay ko dapat talaga meron tayong kasama sa Coast Guard natin na magaling magsalita ng salita nila para naiintindihan nila mga tol. No, kasi ako duda ko lang mga tol hindi nila naiintindihan yung sinasabi ng Coast Guard natin. China Coast Guard 4305 and China Coast Guard 3305. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 94 nautical miles from Palawig, Zambales, Philippines. 94 nautical miles, grabe. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party,
and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities would be reported to higher authorities. Over. Binanggit din ni Tariela na ang hakbang na ito ay nagbibigay diin sa mandato ng Philippine Coast Guard na ipagtanggol umano ang maritime zone ng Pilipinas at pigilan ang normalisasyon ng mga illegal na presensya ng mga Chino gamit ang parehong close-in monitoring tactics na matagal nang ginagamit ng China laban sa mga barkong Pilipino. Pero tama na muna, no, yung ganitong estilo na ginagawa ng ating mga Coast Guard. Tama lang muna yung ganito. Wag muna tayo aabot doon sa sa gagayahin na natin pati yung pang-water cannon nila, yung pagbangga. Kasi mga tol, unang-una, mas malaki yung mga barko nila kaysa sa mga barko natin. Baka pag winater cannon natin sila mga tol, mas tindihan nila yung water cannon sa atin, tas banggain pa tayo mga tol. Tas sasabihin nila tayo nanguna, which is documented naman yun, posible talagang mapasama pa tayo. No? Yung mga ganitong pagpuna, ganitong pagtataboy, okay na muna to. No, hindi ko alam kung nauunawaan to ng mga kababayan natin, pero nauunawaan nyo man o hindi. Pero alam nyo mga tol, hindi talaga, wala tayo sa lugar para magtapang-tapang sa kanila mga kapatid kasi sobrang mas malaki talaga ang puwersa nila kaysa sa atin. Dagdag pa ni Tariela, ang operasyon ay isinagawa ng propesyonal at naaayon sa matatag na patnubay umano ni Pangulong Marcos na iginigiit ang karapatan ng Pilipinas ng mapayapa at hindi lumalala ang tensyon. Dapat lang talaga hindi na natin palalain pa yung tensyon. Kasi mga tol, kapag ipinaabot natin sa ganun, no, pag alimbawa ginamit natin o alimbawa may mga politiko tayo rito na nasasangkot, for example nasasangkot sa mga iskandalo ngayon lalo-lalo na dun sa flood control at ginamit nila ang pagkakataong to para ma-divert yung issue tapos mas lalo nating tindihan, palalain natin yung tension dito. Baka yung pinag-uusapan mga tol sa Senado, pinag-uusapan na tungkol sa flood control, malipat lahat dito lalo na pag napalaban tayo. Yun ang problema, kaya hinay-hinay lang mga kapatid. Mas maganda aware pa rin tayo kung ano nangyayari dito sa West Philippine Sea, pero wag nating gamitin itong issue rito sa West Philippine Sea para ma-divert yung isipan natin o yung focus natin para habulin yung mga nagkasala dito sa ating bayan. Kasi kaya tayo nagkakaganito dahil din dun sa mga nagkasala na yun. Imbis na yung budget ng Pilipino, imbis yung budget ng Pilipinas, hindi naman mahirap ang Pilipinas eh. Marami nga tayong pera mga tol eh. Imbis yung budget na yan napupunta sa tamang dapat pagdalhan, napupunta lang sa bulsa ng iilan kaya ganito nangyayari sa atin. No? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.